Ayan na, saktong alas 5 na. Mas malaki yung makukuha mong back pay. Diba guys, is depende kasi yun sa iyong company. Comment down below your opinion guys. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys is magchichikahan ulit tayo and kaka-out ko lang as usual, wala tayong overtime. And before tayo magchikahan guys ay magluluto muna ako ng aking ulam para bukas. Okay? So, tsaka hindi pa pala ako nag-out. Oh my god, kasi maaga pa. 4:57 pa lang guys. So hindi pa exact 5 PM, pero mag-out na ako guys. Labas lang ako saglit, okay? Mag-out muna tayo guys. Baka makalimutan natin. Ayan na, saktong alas 5 na. Okay, out na tayo. Hi guys, so andito ako sa kusina ngayon. Magluluto tayo. And ipiprepare ko lang kung ano yung mga ingredients na aking kakailanganin, okay? Baka bukas guys, mag-grocery ako kasi wala na akong mga stock dito sa aking ref. So, isasama ko kayo bukas. And by the way guys, baka magtaka kayo paulit-ulit yung sinusuot ko. Uniform namin to guys. Pero pag mga malapit na yung weekends, hindi na ito yung sinusuot. Syempre, tatlong ano lang to, t-shirt. Pag ano na, pwedeng ibang t-shirt na yung isuot. So, ayan, share ko lang. Makakala nyo, hindi ako nagpapalit ng the best. So, magluluto muna ako guys and babalikan ko kayo later para pag-usapan natin yung topic na alam ko naman yung iba narinig na, yung tungkol sa 10 years visa for E9 workers or yung mga EPS workers. So, ayun guys, after ko magluto ay pag-usapan natin yon. So, babalikan ko kayo later. Hi guys! So, I'm back. Kakatapos ko lang magluto. So, ayan, balik tayo sa topic natin kanina regarding sa 10 years visa for EPS workers. Pero bago tayo dumako dun guys, gusto ko munang humingi ng pasensya sa aking boses kasi hanggang ngayon ay meron pa tayong sakit. So pagpasensyahan nyo na guys kung medyo parang ngongo tayo ngayon. Kasi guys, 3 araw na ako sinisipor hanggang ngayon hindi pa ako gumagaling. So ayun na nga. Itong balita na to guys is mga 3 weeks ago pa siya medyo napopost sa social media, especially sa Facebook. And lilinawin ko lang guys na hanggang ngayon is hindi pa rin siya nai-implement. In short, pinag-uusapan pa rin siya ng labor or yung mga iba't ibang sangay na included dun sa sector ng manufacturing and agriculture, yung mga ganun guys. So hanggang ngayon is pinag-uusapan pa, wala pang final decision kung approve na or i-implement na. Okay? So, pero dito sa video na ito guys, is pag-uusapan nga natin yung tungkol sa 10 years visa for EPS worker. So, if ever man may implement guys, pag-usapan natin yung 10 years contract na yon. So, pag-usapan natin kung ano yung mga disadvantage and advantages ng pagkakaroon ng 10 years visa ng isang EPS worker. Of course, nung lumabas nga yung balita na meron nga ganun na pinag-uusapan, maraming natuwa and meron ding medyo nagtaas ng kilay. So, meron hindi mga sang-ayon sa 10 years contract na yon for EPS worker. So, kaya natin pag-uusapan ngayon, guys. So, unahin nating pag-usapan yung advantage ng pagkakaroon ng 10 years visa for EPS worker. So, ano ba yung unang advantage doon? Siyempre, una, hindi ka na kailangan pang mag-report sa POEA para sa iyong re-entry dito sa South Korea. Kasi sa case namin ngayon guys, 'di ba? Once na natapos mo na yung 4 years and 10 months, you are obligated na umuwi ng Pilipinas and doon mag-process ulit. Parang nung first time mong nagkaroon ng employer guys. Pero yung pagka-iba lang dito is hindi mo na kailangan pang mag-exam. So magpa-process ka na lang ulit ng iyong visa sa POEA once natapos mo yung 4 years and 10 months. So ang advantage doon is para doon sa mga malalayong lugar. For example, galing pa ng Visayas, Mindanao, yung iba, Baguio, gano'n. Hindi mo na kailangan pang bumiyahe ng napakalayo para lang mag-process
for your re-entry ulit dito sa South Korea. Siyempre, makakatipid ka na ng pamasahe, yung mga sandamakmak na ipiprint mo para ipasa sa POEA. Yun yung mga maisa-save mo once na na-implement na yung 10 years contract. So, hindi mo na kailangan bumiyahe and mag-process pa ng pabalik-balik sa POEA or DMW pala ngayon. Yung pangalawang advantage, guys, is mas malaki yung makukuha mong back pay. Di ba nga ngayon, for sincere workers, if natapos mo yung 4 years and 10 months, ay possible guys ha, na makauwi ka ng 1 million peso. So, depende to guys sa kaltas mo sa cookmin and depende din sa last 3 months ng iyong sahod. So, depende guys, hindi naman para-parehas. Kaya nga sinabi ko na possible. So, if ever na may implement man yung 10 years contract for EPS worker, ay possible na makauwi ka ng 2 million pesos, diba? Napakalaking halaga nun guys, and kaya mo nang makapag-start ng iyong business if ever man na ma-implement yon. So, doon na tayo sa disadvantage ng pagkakaroon ng 10 years contract, guys. Kasi wala na akong maisip na advantage. Ano ba yan? Mas marami akong naiisip para sa disadvantage. So, ayun, doon na tayo sa disadvantage. Yun naman ang ating pag-usapan. Ang unang disadvantage, guys, is hindi mo na ma-experience yung 1 to 3 months vacation. Di ba nga, ngayong yung mga sincere ngayon, once natapos yung 4 years and 10 months, kailangan mag-report sa POEA and mag-stay sa Philippines for 1 to 3 months, depende sa company. So, if ever na ma-implement nga yung 10 years contract, ay hindi mo na may experience yung mahabang vacation kasi nga hindi mo na kailangan pang mag-report sa POEA or DMW pala. Dahil lagi ko nakakalimutan. Well, sa usapang bakasyon naman guys, is depende kasi yun sa iyong company. So, kung yung company nyo is sobrang busy, maraming ginagawa, syempre, malabo yung makapagbakasyon ka ng 1 month, diba? Swerte na lang kung payagan ka nila ng 2 weeks. So, ayun guys, pero yung 10 years naman kasi na iyon is, pwede ka naman lang pabalik-balik dito sa South Korea. At pwede kang magbakasyon sa Pilipinas. So, lilinawin ko lang pala guys, yung 10 years na yon, hindi ibig sabihin ay straight ka na magtrabaho dito sa South Korea nang walang uwian sa Pilipinas. Hindi yun ganun guys. Pwede ka naman nang umuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Ang pinagkaiba nga lang kasi, di ba, ay hindi mo na kailangan pang pumunta sa DMW para mag-report and para mag-process ng iyong visa for your re-entry dito sa South Korea. Ang second na disadvantage ng 10 years contract for EPS worker is matagal bago mo makuha or maklaim ang iyong benefits. So, ayun guys. So, kung i-imaginein mo na kailangan mo munang tapusin yung 10 years mo para makuha yung cookmin, Tejecum, yung makukuha mo sa company, and yung Samsung insurance mo. Di ba napakatagal nun guys? Para sa iba guys, syempre, okay sa kanila yon, lalo na kung wala naman silang family. Syempre, yung parang yung perang yung kinakaltas sa'yo sa iyong sahod and yung mga benefits mo, parang ipon mo na rin yon for 10 years. Pero ibahin mo sa ibang kapwa natin OFW, syempre yung iba, yung mga benefits na nakukuha nila dito sa South Korea is ginagamit nila para makapag-start ng kanilang family or makapagpatayo ng kanilang bahay or makabili ng kanilang mga lupa. So, ayun guys, if ever na ma-implement yun, syempre 10 years pa bago mo magamit yung mga benefits mo. So, ayun guys, yung mga advantage and disadvantage. Syempre, para sa iba, okay yon, sa iba, hindi. Depende sa tao yan guys. So, yung mga sinabi ko is sa tingin ko na advantage and disadvantage para sa akin guys. So, kung hindi naman kayo sang-ayon doon sa mga sinabi ko, it's okay. Well, gaya nga na sinabi ko is depende yon sa tao. So, ayun guys, alam naman natin na hindi pa naman yun nai-implement. Pinag-usapan lang natin siya dito sa vlog para ma-weigh in natin kung ano yung mga disadvantage and advantage ng 10 years contract.
So, kung kayo yung tatanungin guys, para sa inyo, okay ba yung 10 years contract for EPS worker? Comment down below para makita natin kung ano ang pulso ng bayan. Ganun. Diba? Para makita rin natin and mabasa natin yung opinion ng ibang tao. So guys, kung para sa inyo, as EPS aspirant, approve or disapprove kayo sa 10 years contract for EPS worker, just comment down below your opinion, guys. And wag mag-away-away and no bashing, okay? So, ayun guys. Syempre, lahat naman ng bagay, minsan may negative na may dudulot. So, depende rin naman sa tao. So, I think dito ko na i-end ang aking vlog, guys. So, kung nagustuhan ninyo yung video na ito, please give it a thumbs up and please comment down below kung ano yung opinion nyo regarding the 10 years contract for EPS worker. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para more updates pa sa aking mga video na i-upload dito sa aking YouTube channel. So yun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!